Anumang pagsubok ang inyong pinagdadaanan ay hindi kabiguan. Walang kabiguan sa aking mga anak, lalo na sa umiibig sa akin. Lahat ay inyong mababata. Amen mga kapatid. Maraming salamat. Ewan ko, naramdaman ko na naman si Kyle na glory. Tagal kong hindi nararamdaman yun. Salamat sa iyo, Panginoon. Mapalad tayong nakakaranas ng presensya ng Diyos. Yung taste of glory. At sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan, nagpapakilala siya. Nagpaparamdam ng Espiritu sa atin. Yun ang importante. May sikay na glory ang iglesia ng palat. Na siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, God is always working. Katulad ngayon, gumawa na naman ng Ama. Yung isinugong Espiritu Santo sa atin, nagparanas ng sikay na glory. Kanina pa ako doon, nararamdaman ko eh. Paiyak na ako eh. Alam niyo ako, hindi ako maiiyakin eh. Matigas ang puso ko nung araw. Pero ngayon, alam niyo, hindi niyo rin ako kayang paiyakin ng basta palulungkotin mo. Hindi ako umiiyak. Pero pag ang nagpapaiyak sa akin ang Espiritu Santo, hindi ko makontrol. Kaya mga kapatid, salamat na tayo, patuloy pa rin tayong gagawa. Kasi hanggang ngayon ang Ama gumagawa. Hindi pa tapos eh. Meron timeline kasi ang Ama eh. Kailangan tapusin ng Diyos yung kanyang trabaho at pinagtatrabaho niya ang Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, ang Panginoong Hesus gumagawa. Kailangan gumagawa din tayo. You have to work out your own salvation. Darating yung panahon na there is a Sabbath day. Meron pang isang Sabbath na natitira, and that is Jesus Christ. The day that the Lord has made. Yung pagbaba ng Panginoong Hesus, yun ang Sabbath day. Doon lang tayo magpapahinga. Ngayon magtatrabaho tayo mga kapatid. Sabi sa John 5:17. Dadagpwan sinagot sila ni Jesus. Hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Hanggang ngayon, basahin mo ito bukas, yun ulit. Matatapos lang to pag nasa langit na tayo. Hindi nagagawa ang Ama doon. Maghahari na siya ng forever and ever sa lahat. Pag isinuro na ng Panginoong Hesus ang paghahari sa Kanya. Pero ngayon, hindi ka dapat tumigil ng pananampalataya. Pag ikaw ay umulong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa, sabi ng Diyos. So patuloy lang tayo, katulad ng message dito ng Panginoon kanina. Magpatuloy lang tayo na magpatuloy, hindi tayo mababayaan kailanman ng Diyos. Lagi siyang may anointing. Yung anointing na ibinigay sa atin, yung discernment of the Spirit, napakahalagang bagay yun. Yung Spirit of prayers, napakahalagang bagay yun. Yung lalo na yung Spirit of faith na ibinigay sa atin. Gumagawa yung pananampalataya yun. Kaya huwag niyong papatayin yung apoy ng Espiritu. Huwag kayong gumambad sa 5 virgins na walang apoy yung lampara. Born again nga, Kristiyano nga, virgin nga, malinis nga, pero walang Espiritu Santo nag-aalab sa puso. Wala. Nung sabi nila, bibili kami, bibili. Tapos hinihingi nila na bigay yung iba. Sabi nung 5, hindi namin pwedeng ibigay. Binigay ang Espiritu Santo sa inyo eh. Kanya-kanya tayo ng Espiritu Santo. Pag ibibigay niya yung Espiritu Santo, hindi mawawalan siya, hindi pwede. You have to work out your own salvation. Kanya-kanya ng Espiritu Santo nananahan sa atin. Ang Espiritu Santo yung natatak na binigay sa atin para magpatuloy tayo sa pananampalataya. Pero pwede mo kontrahin, huwag mo kontrahin yung flow of the Spirit. You have to catch the wind of the Spirit. Napakalapit na ng araw mga kapatid. Matakot na tayo sa Diyos. Huwag niyong pababayaan ang pagsamba sa Espiritu katotohanan. Yan lagi prayer ko, Lord. Pag sumasamba kami, yung sikay na glory, ibigay mo sa amin yun. Gusto ko maramdaman. At tagal nang hindi eh. Ewan ko, ang tagal ko nang itinararamdaman na naramdaman ko na naman kanina. Kaya, alam niyo mga kapatid, walang pinakamaligaya sa buhay natin kundi may Diyos ka. Pag wala kang Diyos, useless na lahat ng bagay. At pag may Diyos ka, kailangan gumagawa ang Diyos sa iyo. Kasi paano natin magagawa ang gawa ng Diyos?
Ano sabi sa Bible sa John 6? John 6, 28, 29. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatanayan yung kanyang isinugo. Isinugo ng Panginoong Jesus ng Ama. Tapos isinugo ng Ama at ng Jesus Christ at Espiritu Santo sa atin. Kaya tayo nananatili sa Diyos kasi may isinugong apostol sa atin. At ang apostol naman, nagsugo ng mga obispo at mga pastor, mananatili tayo doon sa otoridad na ibinigay sa atin sa iglesia. Magpapatuloy lang tayo hanggang sa dumating na ang Panginoong Jesus. At ang dalangin ko nga na wala sanang mamamatay. Lord, yung mga may sakit sa Palato Church, pagalingin mo, Lord. Buhay kami lahat mong bukunin. Yun lagi prayers ko. Na gumawa ang Diyos sa atin, na ihanda tayo lahat na walang mamamatay. Ang sarap nun, hindi ka namatay eh. Kasi ang Panginoong Jesus kailangan mamatay. Kasi yung katawan niya, inuha lahat ng kasalanan para linisin ang lahat ng kasalanan na sanlibutan para matubos niya. Ngayon, ginolorify yung body na yun na pinako sa krus. Ngayon, nagpakita ang Diyos ng first resurrection. Ang unang bunga, si Kristo. Si Kristo first fruit eh. Tayo susunod na bunga. Kaya meron life resurrection eh. Saka sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na muli, para sa papay natin, ano pa gagawin na? Wala palang muling pagkabuhay. Eh meron eh. So pipili ka, ano gusto mong buhay? Yung eternal na buhay, kasama ng Diyos o eternal damnation? Nasa yung pagpili yan eh. Eh alam na ng Diyos kung sino sa atin ang tunay na magiging Kristiyano. Kaya ipinredestin eh. Titus pa lang tayo sa tiyan na ate ama, inihanda na tayo ng Diyos. Kasi alam na niya eh, nakapredestin na tayo, sabi ng Romans 8:29. Sasabihin ng iba, may predestin pala, ibig sabihin mo, ipinredestin yung bubuta sa ika. Hindi ganun ng Diyos, may free will eh. Kaya ka pinredestin, alam ng Diyos, ikaw yun. Ikaw yung sasampalataya, ikaw yung anak ng Diyos. Kaya nung makita ng Diyos na ikaw yun, kinilala ka na niya. So, ipinredestin na. Pero yung pupunta sa impyerno, hindi predestin yun, hindi ganun ng Diyos natin. Puspos ng pag-ibig ng Diyos at makatarungan. Ibig mo sabihin, si Judas nakapredestin. Hindi, pinili niya yun eh. Tinawag nga siya ni Kristo, apostol nga yun eh. Eh kaso, pumasok sa kanya yung kasama, katulad ni Lucifer. Perfect ang creation eh. Kaso, nagmula sa loob na yung kasalanan, yung pride niya eh. Nagrebelde siya sa ito. Ganon din si Judas, mula sa loob niya. Nagrebelde siya. So, ang predestined, yung mga anak ng Diyos lang. Basahin natin, ha? Romans 8:29. Sapagkat ng una pa'y kanyang nakilala. So, hindi pa nililika ang langit at lupa, nakilala na tayo na Diyos. Una pa, nakilala na tayo. Ay itinalaga naman niya, predestined. Kasi alam ng Diyos lahat ng bagay eh. Alam ng Diyos ang mangyayari sa... Kaya nga nakasulat na eh. Hindi na ito mababago. It is written, it must be done. So don't go against this plan. Catch the wind of the Spirit. At ang Spirit ngayon, pagpapakabanal na. Nagpakabanal-banal na kayo, sayang eh. Paano kung mapunta pa kayo ng impyerno? Sigurado ka ba sa langit ka? Paano mo natiyak? Nakatulan ka na ba? Romans 3:4. At tayo yung magtagumpay kung tayo mahatulan. Kaya ang gagawin mo, hatulan mo na ang sarili mo dito sa lupa para parusahan ka. Hindi ka na parurusahan kasama na sa libutan. 1 Corinthians 11:32. Dadapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. Upang huwag tayong hatulan kasama na sa libutan. Kasi hahatulan ng sanlibutan, pupunta sa impyerno. Kaya ang ginagawa ng Diyos, pinarurusahan na tayo. Kaya kita nyo, pag kayo nagkukulang, lumilis kayo ng landas, pinapalo kayo ng Diyos. Dahil anak kayo eh. Hinahatulan ka ng Diyos, pinarurusahan ka na. Kasi kung hindi ka papaluin at parurusahan, kasama ka nga hatulan ng sanlibutan. Kaya hatulan mo sarili mo. Kasi hindi ka naman pwedeng hatulan ng iba. Ang pwede mo matul sa'yo, ikaw at ang Diyos lang.
Kasi sino hahatol sa alipin ng iba? Sabi sa Romans 14:4. Basahin nga natin yun. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon matatayo siya. O mabubuwal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon siya'y maitayo. So ang pwede lang humatol kahit sino sa atin, ang Diyos lang at ang sarili mo. Kaya nga suriin mo sarili mo. Tingnan mo nga sarili mo. Ba't hindi mo subukan ng sarili mo? I-check mo. Mag-inventaryo ka. Minsan lang to eh. Hindi na to uulitin. Ngayon kung magpapakabanal-banal ka, paano ka ma-late na? Finish or not finish, pass your paper. May timeline man Diyos eh. Ang Ama masusunod, sino pipigil? Sabi ng Diyos. Ako gagawa, sino pipigil? Sino kang magpapa-stop ng gusto kong gawin? Sumabay ka sa agos. Habang may liwanag pa, gumawa ka. Kasi darating ang oras, ang Espiritu Santo kukunin na. Magdidilim itong sanlibutan ito, mag-ahari ang Antikristo. At parurusahan ng Diyos ang lahat ng maiiwan dito. Pagpapapatayin na ng Diyos ang parurusahan. Pero yung mga matitira na hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo, may pagkakataon maligtas. Si Kristo naman ang magpipreach. At malalaman din ng buong mundo ang katuwiran ng Diyos mag-ahari. Kaya wala silang pwedeng idahilan. Nakasama nila mismo ang Diyos. Para si Lucifer, meron siyang understanding talaga ng malawak na malinaw na understanding sa Diyos. Alam niya ang will of God. Pero intentional pa rin niyang ginawa ang kasalanan. Because of that pride. Dahil sa kanyang kagandahan, lumaki ang kanyang ulo at sa kanyang katalinuhan, nakurap siya. Akala niya kaya niya maging Diyos. Hindi na sila pinatawad ng Diyos. Ganon din sa millennium period. Kasi wala na si Satanas noon. Ilalagak sa bottom list. Walang manunugto. So yung mga tao na doon, kung sino sila, yun yung pagkatao nila. Makikilala na si Kristo. Kasama tayong lahat doon. So kilala nila na Diyos talaga si Kristo. Gagawa pa ng kasalanan. Patay agad. Stricken to death. Like an iron rod, sabi ng Diyos. At mangumuno si Kristo like an iron rod. Kapag nagkasala, patay ka sa dila ng Panginoon, sabihin sa iyo, you're dead, patay ka na. Ganun ang panahon. Bakit? Wala ka makakatwiran. Kasama mo Diyos, mayroong buong understanding. Katulad ni Lucifer at yung wandered angels. May kompletong understanding sila. At sila ay talagang heavenly being created for the purpose of serving God. Hindi katulad natin mga tao. We are created in the image of God, kaya magiging katulad tayo ng Diyos. Kaya pagdating sa langit, gagawin din tayo mga Diyos. Glorified body tayo lahat. Huwag mo sayangin itong chance na pagkakataon. Kasi predestined ka. Balikan natin yung Romans 8:29. Sapagkat yung nang una pa kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya. Predestined. Yung nakilala na niya. Na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ikaw ba'y katulad na ng larawan ng kanyang anak? Ano yung larawan ng anak? Masunurin sa Ama. Masunurin ba tayo sa Ama? Sinusunod ba natin ang gawa ng Diyos? Sampalatayanan niyo yung aking isinugo. Sinasampalatayanan ba natin si Kristo? Ano ba yung pananampalataya? Hindi ka na mabubuhay sa dati mong pagkatao. Patay ka na. May bago ka ng pagkatao. Life resurrected na. At ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, sa pananampalataya kay Kristo na umibig sa iyo. Dapat sana tayo yung ipinako. Hindi, nagkaroon na ng replacement eh. Katulad ni Isaac. Di ba i-offer ng Ama ni Abraham si Isaac? Lord, naglagay ng replacement. Lamb of God, si Kristo. Ganon din. Tayo sana yung mamamatay sa krus, pero hindi, pinalitan na eh. At nakita ng Diyos kung sino yung sasampalataya niyo. Mapalad ka. Because of all the people, napili ka ng Diyos. Kasi nakilala ka na ng Diyos nung una pa. Excuse me. Kaya nga may preaching ako sa inyo dati, di ba? Mula pa bata, napakasama ako ng bata eh. Nakasulat yan sa sa Bible. Ang bata ay magpapakilala kung magiging ano siya. So magpapakakita mo, nung lumaki ako, yun pa rin ako, swindler pa rin ako. Kaso may calling ako sa Diyos. Nag-intervene ng Diyos. Parang si Pablo. Si Pablo, killer yun eh. Mamamatay tao si Pablo. Pinipersecute nga ang the way. Pinapatay niya mananampalataya. Kaso may calling si Pablo. Tinawag si Pablo para sa Hentil. Pero masamang tao si Pablo ha. Ganon din ako, ganon din kayo.
Walang mabuti sa atin dahil kung may mabuti dito, hindi kayo naging Kristiyano. Di ba yung Pariseo, pumasok si Kristo sa bahay ng Pariseo? Tapos, nandun yung babaeng prostitute. Nahihiya yung may-ari ng bahay ng Pariseo. Nilagyan ng langis yung paa ni Kristo ng pinahira ng buhok. Tapos hinalikan ng hinalikan. Tapos nagtanong si Kristo. Sabi ni Kristo sa Pariseo, meron dalawang tao. Nagkautang yung isa ng 50, nagkautang yung isa ng 500. Pareho sila pinatawad. Sa palagay mo, sino magmamahal sa Diyos ng masigit? Yung pong may utang na 500, tama ka. Yung napakaraming kasalanan na nagsisi, yun ang magmamahal ng todo sa Diyos. Pero yung konti lang yung kasalanan, konti lang ang pagmamahal. Kaya sabi ko, mapalad ako, naging makasalanan ako. Bata pa lang ako, ubod ko ng sama. May criminal mind. Siguro na-imagine nyo na ako nung bata. Elementary pa lang, pinadala na ang magulang hanggang high school. College, wala namang ganun. Bahala ka sa buhay mo sa college. Ano magulang? Wala yan. Pero hanggang sa pag-graduate ko, fraudulant pa rin. Swindling pa rin. Pero pagdating nung tinawag na ako na Diyos, ay naku, takot ako sa Diyos. Hindi ko pwedeng iswindle ang Diyos ko. Patayin nyo na lang ako, hindi ko isuswindle ang Diyos ko. Naintindihan ko buhay, nahako na buhay. Nahak nyo na ba ang buhay? Naintindihan nyo na ba ba't kayo nabubuhay? Alam mo ba kung ano kalooban ng Diyos sa iyo? Alam mo ba kung ano nagagawin mo? Gumagawa ka ba? O nalulupay-pay ka na ayaw mo nang rin gumawa? Ang ama nga gumagawa, ang anak ikaw hindi ka gagawa. Kailangan maging katulad ka ng alak sa kainan. Di ba, kinonvert ni Kristo yung tubig sa alak. Tapos sabi nung administrator doon ng kasalan, madami na akong dinaluang kasalanan na administrate ko, pero dito, ibang klase. Yung alak na pinaiinom mula sa simula, masarap. Hanggang sa katapusan, masarap. Ganon ka ba? Nung ikaw ba'y sumampalataya at nagsisi, tunay ba faith mo? Hanggang ngayon ba, masarap ka pang alak? O mapait ka na? Para ka na syoktong na mapait. Kailangan habang tumatagal, lalong namamahal ang alak kapag tumatanda in old age in fermentation. Fermented ng napakadaming panahon. Halimbawa, 500 years, 1,000 years na naka-imbak yung alak. Ako, napakamahal nun. $1 million na presyo nun. Pag ganun katatanda ang alak. Ganun dapat tayo Habang tumatanda, lalo nang nagiging matatag sa pananampalataya. Yung iba, tumatanda ng paurong. Di ba? Habang tumatagal sa pananampalataya, namamatay yung apoy. Huwag mo kaya tuluyang mapatay ang apoy. Humingi ka ng tulong sa Diyos katulad ng mga apostol. Panginoon, palakasin mo po aming pananampalataya. Hingi tayo ng tulong sa Diyos, wala kang magagawa kundi prayers lang. Wala tayong magagawa. Si Kristo na nga, naging tao, walang ginawa kundi mag-pray sa Ama. Magdamag Nagre-recharging siya araw-araw. Kailangan ma-charge ka through prayers. Walang minuto o segundo na hindi ka mag-pray. Kaya sabi na Diyos, always pray without ceasing. Pray in all forms of spirit in praying. Manalangin ka ng lahat ng panalangin sa Espiritu. Kaya mapalad tayo. Binigyan tayo ng Holy Spirit. Pwede tayong manalangin sa Espiritu. Binigyan tayo ng gift of tongues. Para lang sa ganun, makapanalangin ng Espiritu Santo sa atin. Pero yan, kukontrahin na ng taga-sanlibutan. Hindi kumontra sila. Tignan natin, pagdating sa langit kung ano mangyayari. Pabayaan natin sila. Habayaan mo yung mga tagapagturong bulan. Nahuhulog ka pa sa hukay yung mga yun. Mapalad tayo mga kapatid. Kasi yung ibinigay na apostol sa atin, tunay na apostol na nagbigay ng kapahayagan sa iglesia. Napaka-importante ng pagsusugo. Bakit isinugo siya ang Panginoong Jesus? Para malaman kung sino tatanggap sa Panginoon, tinanggap na rin ng Ama. Ba't nagsugo si Kristo ng apostol? Para yun tumanggap sa apostolan, tinanggap si Kristo ng Ama. Ba't nagsugo ang apostol ng mga bishop? Para tanggapin mo yung apostol, si Kristo at ang Ama. Yun ang importante. Bakit iniligtas si Rahab? Prostitute yun. Sasabihin mo, masamang tao si Rahab, prostitute. Ba't iniligtas man Diyos? Tinanggap niya yung sinugo. Iniliis niya ng landas yung mga pulis sa Jericho na humahabol. Pinoproteksyonan niya yung sinugo. Ikaw ba, pinoproteksyonan mo yung sinugo? Alam mo, sa istorya ng LCJ News, ako lang ang nagproteksyon kay Brother Manny.
Habang yan, inuusig yan. Ako sabi sa inyo, grabe ang inabot ni Brother Manny sa iglesia. Ang sasama ng mga obispo at pastor ng LCJ ministry. Kaya ginawa na tayong ACLJ. Even the name have changed. Pinalitan na tayo yung LCJ. Wala na yun, ACLJ na. Amen, come Lord Jesus na. Ihanda mo na sarili mo sa pagbaba ng Panginoong Jesus. Dati tayo ligaya ni Kristo Jesus pero hindi naging ligaya eh. Konti lang yung naging ligaya. Remnants lang. Ngayon, itong Amen, come Lord Jesus na to, siguraduhin mo kasama ka sa pagbaba ni Kristo. Tuloy natin yung Romans 8:29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. Yung itinalaga niya, yung na-predestine, yung nakilala na niya, alam na niya Kristiyanong tunay, binigyan niya ng Holy Spirit, ng faith, in-anoint niya, ay tinawag at inaring ganap naman niya, justified ang Espiritu natin. Kasama na nakaupo sa langit yung Espiritu natin. May trono na tayo doon. Ngayon yung kaluluwa natin ang nire-restored. Kasi nandyan sa kaluluwa, mailap yan eh. Ang isip natin, mailap hulihin. Madaling magbago ang isip, lalo damdamin. Ang bilis-bilis magbago ng yung kalooban ang importante. I am what I am. Ano yung kalooban mo? Yung kaloob-looban mo, sino ka? Sino ka ba talaga? Kilala mo ba sarili mo? Kung kilala mo sarili mo, alam mo kung anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, susunod ka sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo kilala sarili mo, sorry ka na lang. Hindi ka napahayagan ng Diyos. Kasi magpapakilala siya ang Panginoong Jesus eh. Sa gusto niyang pagpakilala na, sabi niya eh. Ipakikilala ng Diyos kung sino ka. Kasi bilang tao, hindi rin natin talaga kilala kung sino tayo. Makikilala mo lang ang sarili mo pag sumuko ka na sa Diyos. Ipakikita ng Diyos kung sino ka mula pagkabata hanggang sa paglaki mo hanggang ngayon. Magpapakilala ang Diyos sa iyo. So yung itinalaga na dinastified yung spirit at iyan at babanalin naman ng kaluluwa. Para na yung sa ganun, yung katawang yan, mapalitan na. Kasi nandiyan ang lahat ng kasalanan sa katawan. Kaya kahit ayaw natin magkasala, nagkakasala. Bakit? May katawan pa tayo makasalanan. Kaya sabi, kahit yung mga banal o mabuti, nagkakasala pa. Bakit? May katawang makasalanan eh. Yun yung sabi ni Pablo. Bakit ganito? Panginoon, ipahayag mo sa akin, gusto kong gumawa ng mabuti, ba't hindi ko magawa? Yung masama ang ginagawa ko. Kung ginagawa ko yung mabuti, nagagawa ko na, hindi ako ito. Kundi yung katawan nananahan sa akin. Yung kasalanang nananahan sa aking katawan. O Diyos ko, sino po ang maliligtas? Iligtas mo kami. Kaya sinusupil ni Pablo yung katawan niya. Parang baka mamaya sa pagpipreach niya, siya yung itakwil. Ganon din tayo supili ng katawan. Kasi nandiyan ang kasalanan na yan ang laman yan ang outer man. Nabuhay ka sa inner man, yung bagong pagkatao. Yung outer man na yan, na makalaman, makasandibutan, yun yung dating pagkatao. Ipinako sa krus yun ginawa ng solusyon. Kaya ngayon, na-justified ang Espiritu, binabanal ngayon ng kaluluwa, at ang inaaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya, past tense. Niluwalhati, glorified. Kaya meron touch of glory tayo dito eh. Yung i-glorified ng Diyos, makakaranas ng taste of glory sa lupa pa lang. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi kapag nagkasama ang dalawa o tatlo kay Kristo, kasama si Kristo sumasamba. At ang laksalak sa mga anghel. At ang Espiritu Santo, pinupustos ng Espiritu Santo mananapat. Pag gusto nang ibaba ang sigayan ng glory katulad kanina, yung praising pa lang natin, okay na eh. Kasi minsan yung praising din natin, nauuhaw ako eh. Kaya lagi kong prayer, Panginoon, gabayan mo si Ray, yung mga pinuno ng pagsamba. Na gawin mo yun, napakasigla ng aming pagsamba, yung aming pagpupuri. Pasiglahin mo, at yung aming pagsamba, may sikain na glory. O, pisa pa lang, malalaman mo na, pag may spirit, o praising pa lang, mararamdaman mo na siya. Paiyak na ako ng paiyak dun eh, kanina pa. Kaya nung tumayo ako dito, hindi ko na mapigilan. Nandun pa lang ako, umiiyak na ako eh. Kasi kapag ang Espiritu Santo nagparamdam, hindi pwedeng hindi ka iiyak. Yun yung tinatawag na tears of joy. Kasi ang kaligayahan ko lang ang Diyos eh. Wala akong kaligayahan sa tao. Huwag kayong aasa sa tao. Hindi niyo matatakbuhan ng kaligayahan sa tao. Sa asawa mo, sa anak mo, sa apo mo, wala doon. Nanay, tatay mo, wala doon. Nasa loob mo. Ang kaligayahan mo, nasa loob mo. Ang Diyos na nasa loob mo.
Kaya sabi ni Kristo, huwag yung sabihin ang kaharian ng Diyos ay hindi na pagkikita yan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Kaya huwag mo sabihin nandun yun. Hindi. Ang kaharian ng Diyos nasa loob mo. Kaya sabi ng Diyos, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang katuwiran, lahat ng bagay dadagdag sa iyo. Kaya ito na yung panahon na yun, mga kapatid, humingi na kayo. Message yan nung nakaraang linggo nun eh. Sabi ng Panginoon, humingi na kayo, hindi kayo tumatakit kasi humingi. Ito yun ang panahon na ng paghingi. Kaya sabi ko sa inyo spend your time with your loved ones. Mamasyal kayo na mamasyal. Kumain kayo ng kumain. Magsaya kayo dito sa kasi minsan lang to. Ang pagsasaya natin sa langit doon, ang Panginoong Yesus ang gagawa ng pagsasaya. Dito lang merong apo, asawa, at saka anak. Sa langit walang asawa doon. Walang apo doon. Ang nando puro magkakapatid, si Kristo pangalan at ama lang. Yung ina natin doon, yung New Jerusalem. Yun ang inang titirhan natin, yun ang ina ng tahanan, ang Jerusalem. Ang ama na mag-ahari doon at yung pangalan nating kapatid, si Kristo, nagpe-pray ngayon. At nahihirang tayong iglesia na every Thursday mag-pray para sa buong mundo na mabuo na yung kompletong bilang ng Hintil. Kasi yun na lang ang binubuo eh. Pag nabuo na, yun na yun. Yun yung Sabbath day. Sabi ng Diyos, may isang araw pa nakapahinga ang inihanda ako. Kasi si Kristo ang Sabbath day. Kaya sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Di ba kinu-question siya? Sabi ng Pariseo, bakit mo pinagalin yung lumpo ng araw ng Sabat? Kasalanan yan. Against the law of Moses yan eh. Sinagot sila ni Kristo. Bakit pag araw ng Sabat, pinakakawalan nyo yung kambing nyo, pinaiinom nyo, araw ng Sabat. Itong tahang ito, mula sa kanyang sa pagkabata, alipin na siya ni Satanas. Ngayon pinakawalan siya, kukontrahin nyo. Hindi nakasagot yung mga Pariseo. Sila pag araw ng Sabat, pinaiinom nila ng gatas yung mga guya nila eh. Tupan nila kambing. Tapos yung tao na yun, poses ng sakit. Pinagaling ni Kristo, nakalaya, kinu-question araw daw ng Sabat. I am the Lord of the Sabbath. At ang lahat ng kautosan, tinulpil ni Kristo, the law and the prophet. Di ba nagkaroon ng transfiguration? Nag-glorify si Kristo, si Moses at si Elijah. Yun yung the law of the prophet. The law, ang law binigay kay Moses and prophet si Elijah. Ang kinuha ni Rapture. Na-fulfill ni Kristo ang law and the prophet. Tapos sinasabi nila, kukontrahin yung utos ng saan. Hindi, nasunod lahat ni Kristo yun. Nasunod ni Kristo lahat yun. Kaya nung ibigay na ni Kristo ang New Testament charge, yung New Testament teachings, kita mo, nag-iisa na lang siya umakyat sa langit, glorified. Wala si Moses na at saka si Elijah. Mabubuhay na tayo ngayon sa aral, sa New Testament charge, sa Ebanghelyo ni Kristo. Doon tayo justified. Ngayon, checkin mo sarili mo. Lahat ba nakautosan ni Kristo, nasusunod mo talaga? Ginaganap mo ba talaga? Ang tanong doon, totoo ka ba? Kasi minsanan lang to mga kapatid. Hindi na ito uulitin, sabi ko sa inyo. Ako, ang pangarap ko, maging milyonaryo. Magkaroon ng sangkatembang anak. Ang ginagawa ko, inaanakan ko lang lahat ng babae, mga kapatid. Kaya ako napikot. Alam niyo ba, idol ko si Solomon? Gusto ko lang anakan ng mga babae. Wala akong plano mag-asa. Kaya nga ang pagtiunan ko, barkada eh. In-enjoy ko barkada. Yung barkada nakasira sa akin sa droga. Pero part ng Diyos yun para makilala ko siya. Kung hindi ako nagdroga at hindi ako naging masama, hindi ko makikilala ang Diyos. Kasi nung isinubasog ka, wala ka nang gagawin kundi tumingalain. At wala ka nang gagawin kundi tumawag lang siya. Wala na eh. You are of the wall eh. Ang kaharap mo, pader na lang, parang wailing wall doon sa Jerusalem. Wala ka na masusulingan eh. Kung hindi talaga ang Diyos na lang eh. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kaya sabi, mapalad yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang gagawin ng Diyos, isusubasog ka. Si Pablo, sinubasog yun ah. Di ba papuntang Damascus, sinubasog si Pablo. Nabulag pa nga 3 araw eh. Ipinakilala ng Diyos si Kristo, sabi ni Kristo, bakit mo ko inuusig? Panginoon, ikaw ba yan? Bakit mo ko inuusig? Huwag ka sumipa sa sibat, masasaktan ka. Ang ginagawa kasi ni Pablo nga, inuusig na yung mga anak ng Diyos. Sabi ni Kristo, ang gumawa ng masama sa kalilitan yan, ginawa nyo sa akin.
Kaya ang inuusig ni Pablo, si Kristo, bakit? Inuusig ang mga anak ng Diyos eh. Kaya kawawa ang uusig sa inyo, mga kapatid. Huwag na kayong gumante. Kasi pag gumanti ang Diyos, grabing pagganti nun, forever and ever. Hayaan nyo gano'n kayo ng masama. Mahalin nyo yung kaaway nyo. Pakainin nyo yung kaaway nyo. Pray for those who persecute you. Love those who go against you. Kasi yung hatol ng Diyos dyan forever and ever, hindi ba naaawa doon? Hindi na makakaalis yung doon. Papalitan yung katawan nila, ng katawan ng inuuod. Samantalang itong katawan natin inuuod, i-glorified na. Tapos yun nga, patakan ka lang ng patak na kandila, ang sakit na, di ba? Eh yung ilagay ang daliri mo doon sa kandilang may apoy, ang sakit din nun. Eh doon sa impyerno, asupre, brimstone nandun. Sulfuric acid yung fuel doon, walang patay ang apoy doon, ha? Everlasting fire. Kaya sabi ni Satan's only friend is fire, eh. Sabi ni Don McLean, eh. Fire is the only friend ni Lucifer. Ang kaibigan lang daw ni Lucifer, yung apoy. Kasi may everlasting fire, eh. Eh, konting panahon na lang din si Lucifer, nagwawala na, eh. Dinadamay niya na lahat, pero ang anak ng Diyos hindi madadamay. Bakit? Predestined, eh. Sinabi ko siya, katulad ni Pablo, katulad ni Jeremiah, predestined na, katulad natin lahat. Maliit pa kayo, predestined na kayo, kaya nga buhay pa kayo ngayon, eh. At loobin naman ng Diyos na walang mamatay sa atin. Buhay tayong lahat, nakunin ng Diyos. Basta ang gagawin lang natin, sumunod lang tayo lagi sa Diyos. Magsakripisyo ka. Si Kristo nga nagsakripisyo, ikaw hindi. Di ba sabi pa nga ni Kristo, Ama, pwede ba na itong sakripisyo to, eh. Huwag na kaya ito. Huwag na kaya akong paluin ng pagdagutan likod. Huwag akong tagda ka ng 600. Huwag akong lagyan ng koronang tinik. Huwag akong gulpihin. Huwag akong painumin ng apple cider. Kung nauuhaw, dapat tubig. Ang ibinigay, suka. Suka yung ibinigay. Paano maiinom, lalo mauuhaw? Yun, napakasama ng mga tatao talaga. Pero ano sabi ni Kristo? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa, eh. Eh, anak ng demonyo lahat yung ano, malay nun. Hindi nila alam ang ginagawa nila kasi kami, Ama, patawarin mo sila. Ano yung sinukli ni Kristo sa kasamaang ginawa nila? Minahal pa ni Kristo, ganun ka din. Pag gumagawa sa iyo ng masama, kahit sino, mahalin mo, pakainin mo, pagpala. Eh lalo ang asawa at ang anak mo, magulang at kapatid mo. Lalo na kasambahay mo sa pananampalataya. Kaya huwag kang mapagod gumawa ng mabuti, sabi. Basahin natin yun, Galatians 6. Galatians 6:9 to 10. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So, gawa lang ng gawa. Huwag kang mapagod gumawa. Work and work and work. Maging workaholic ka sa pananampalataya. Sapagkat sa kapanahonan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangingimagon. So, kung titigil ka pala at magpapahinga, hindi ka papasok sa langit din. Napagod ka eh. Hindi ka nagpatuloy eh. Tinamad ka eh. Namatay yung apoy ng Espiritu. Bumalik ka sa dati mo. Masahol ka pa sa dati, mga yanakay. Huwag tayong magpagod sa paggawa na mo. Kaya nga samantala tayo may pagkakataon, habang ang Holy Spirit hindi pa kinukuha sa lupa, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalo-lalo na sa kasambahay, sa pananampalataya. Tayo magkakapatid, magmahalan talaga tayo ng todo. Kasi alam nyo, ang tunay na magmamahal sa'yo, hindi naman yung kapatid mo sa laman o nanay, tatay mo, hindi. Yung mga tunay na Kristiyano, tunay na magmamahal sa iyo. Ngayon, kung maging Kristiyano talaga, yung kapatid mo, grabing pagmamahal yun. Katulad ng mga kapatid ni Kristo. Noong una, hindi nila mahal si Kristo at pinipersecute ka. Sabi ng mga kapatid, oh, Jesus Christ, punta ka na doon sa Passover. Punta ka Jerusalem. Pumunta ka sa, ipakita mo yung power mo. Di ba may power ka? Pakita mo, hindi kumikibo si Kristo. Pero nung mamatay ni si Kristo sa krus at muling nabuhay, isinugo Espiritu Santo, nanampalataya lahat ng magkakapatid na Kristo. Si James na kapatid ni Kristo, ang pinuno ng lahat ng apostol. Samantala nung umpisa, hindi nila kasama si James. Di ba? Dapat mamuno si Pedro. Sa Israel yon. Ang ebanghelyo sa Israel kay Pedro, si Pablo sa Hentil. Pero ang pinuno lahat, si James na kapatid ni Kristo. Sino sumulat ng Jude? Kapatid ni Kristo din ng Jude. And matitindi revelation kay Jude.
Ibig sabihin, yung dating nagpe-persecute sa'yo pag may Holy Spirit na, mahal ka na niya. Hindi ka na ipe-persecute niya, mamahalin ka niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, maawa na lang tayo dun sa gumagawa ng masama sa inyo. Kasi hindi sila makakatakas sa Diyos, parurutahan sila. Kawawa yung mga yan. Sa akin, pruweba na yan, mga kapatid, alam nyo, yung lahat na nag-persecute sa akin, grabe nangyari sa buhay. Kung hindi mga 6 feet below the ground, nakandahirap-hirap ang buhay, nagkaiwa-iwalay. Ayoko nang i-chismis sa inyo. Yung nakakakilala lang sa akin, nakakaalam lahat nun. Pinagkigantihan sila lahat ng Diyos. Si Brother Manny, lahat ng nag-accuse kay Brother Manny, pinagkigantihan ng Diyos. Kaya maawa na lang tayo sa kanila. Pag naghigantihan Diyos dyan, forever and ever sa impyerno. Sige nga, kaya mo yun? Imagine mo, inuud mo, katawan mo, sakit nun. Tapos, sinisilaban ka ng apoy na walang tigil at sakit pa rin nun. Inuud ka na, sinisilaban ka pa, forever and ever yun. Gusto mo yun? O forever and ever sa langit. Wala tayong gagawin ito, kundi fellowship. Kumain tayo ng bunga ito sa puno ng buhay every year. Every month, nagbabago bunga. Tapos sasama tayo ng Panginoong Yesus. Hindi na nga natin alam kung paggawa ng ng new heavens and new earth. Heavens ibig sabihin plural, madami. Ako lang to, kaisipan ko lang to ha. Paano kung gumawa ng sangkaterbang universe? Galaxy. Diba? Ang sarap puntahan nun. Kanya-kanya ng glory yun. Meron tinatawag na yellow star, white star, blue star. Kanya-kanya ng kaluwalhatian ng bituin Kaya ganun din tayo sa langit Yung rewarding na ibibigay sa atin ng Ama, magkakaiba ayon sa iyong ginawa dito sa lupa. May rewarding Ang magbibigay ng reward ng Ama. Di ba sabi nga nung nanay ni John James? Sabi niya, Panginoon ito, pagdating po sa langit, ipwesto mo yung anak ko doon sa kanan at sa kaliwa. Sabi ni Kristo sa nanay, alam mo, hindi mo alam yung sinasabi mo. Wala sa kamay ko yun, pagbibigay ng parangal o reward. Ang Ama ang magbibigay ng rewarding. Kaya pagdating sa langit, graduation dun At ang unang part ng graduation sa lupa, dito yung commencement exercise. Magkakaroon ng commencement. Papalitan yung katawan natin ng glorified body. Pupunta tayo sa langit halfway. Mag-meet tayo doon kay Jesus Christ. Tapos, itira muna tayo sa kwarto natin doon for 7 years. Bababa na tayo kasama ni Kristo. Naghahari na ng 1,000 taon si Kristo. Tapos, ipipreach na yung gospel all around the world and then the end shall come. Gagawa na yun ng bagong langit, bagong lupa. Habang gumagawa din ng impyerno. Wala pang dagat-dagatang apoy ngayon. Ang meron lang yung Hades. Yung lugar na pinuntahan ng mga espiritong suwain. Di ba nung mamatay si Kristo sa krus, nag-resurrect ang mga tao? Yung mga banal ng Jerusalem? Bumaba si Kristo sa kalaliman. Ang sinabi ni Kristo doon, tagumpay na siya, talo na si Satanas. Ipinakita doon, natalo na si Satanas. Ibinandera na ni Kristo. Kaya nung umakyat siya sa langit, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Kaya yung iglesyang itinayo yan, kailangan may Holy Spirit, may kaloob ng apostol, mga propeta, nagsasalita sa iba't ibang wika. Pero wag natin husgahan yung ibang mananampalataya, bakit hindi sila nagsasalita? Hayaan mo, yung Diyos ang humato. Malayin mo kasi sabi din, even those who believe in the name of Jesus can be saved. Ba't yung nakapako sa krus? Hindi naman nag-tanks yun Hindi nga nabautismo sa tubig yun at saka sa Espiritu. Ba't iniligtas ni Kristo? Sabi niya, sinasabi ko sa iyo ngayon, sa araw na ito, sinasabi ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita sa aking paraiso. Yung iba akala, sa araw na ito, sinasabi niya nun sa araw na yun. Pero sabi niya, ipagsasama kita, future yun You will be with me in paradise. Pero I am telling you now, sinasabi ko sa iyo ngayon, you will be with me in paradise. So wala pa. Wala pang tao sa langit. Wala pang tao sa paradise. Sama-sama tayong dadalhin doon sa pagkatapos ng last judgment. Ihihiwalay yung kambing sa tupa. At yung lahat ng kambing, itatapon sa impyerno kasama ni Satanas ng false prophet at lahat ng mga hindi mananampalataya. Ngayon tayo, forever and ever. Puro kaligayahan dun. Ngayon, ang ginawa ng Diyos ngayon sa atin, meron tayong time of blessing, mga kapatid. Samantalahin nyo itong time of blessings na to. Papapalahin kayo, humingi lang kayo ng humingi at magpakabanal. Hanapin nyo lang ang kahari na Diyos. At lahat ng bagay idadagdag. At yung hinihingi mo, siksik-liglig, aapaw pa mga kapatid. Then you can join with your father and mother, your husband, your wife, your sons and daughters. Mag-ikot-ikot habang may panahon pa. Ikot-ikutin nyo na.
Yung mga hindi mo nakikita, puntahan mo dahil sisilaban na itong earth na to. Hindi mo na makikita kahit pa paano. Ako kahit pa paano, once a week. May sasakyan naman kami. Nakakakain kami kung saan saan. Ngayon mayroong bagong labas, yung hot and chicks sa Antipolo. Mura ng pagkain, mukhang masarap. Ay, testingin nga natin yun sa Saturday. Day off ni John. Kain tayo doon sa hot and chicks sa Antipolo. And then magkape tayo doon sa mga overlooking doon. Ganun ang gagawin natin mga kapatid. Magpahinga na rin tayo dito sa lupa. Habang hinihintay natin ang Panginoon, magpahinga tayo. Sabi sa Psalm 37:7. Excuse me. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Pag ikaw nagwa-worship, nagpapahinga ka sa Panginoon. Ito yung resting place, Sabbath day ito eh. Itong linggo ang araw ng kapahingahan. Kaya pag nandito ka, ibibigay ng Diyos sa iyo yung presensya ng Shekinah glory. Magpahinga ka sa Panginoon, maghintay kang may pagtitiis. Habang tayo ay nagpapahinga, maghintay kang may pagtitiis para namang hindi ka maburyo. Magmamasyal kayo kung saan saan. Nakakasawa ang loob ng bahay. Puro yun na ang makikita mo, TV, basa ng Bible, laro ng bara, ikot sa table. Hindi lang araw-araw na ginagawa ko eh. Pero every Saturday, may break kami. Pinopost ko yun sa Facebook yung mga pinupuntahan namin. Gusto ko lang ipakita sa inyo na enjoy habang nasa lupa. Sa loob ng Diyos yan eh. Nasa Ecclesiastes 2:4 yata yan. Tingnan natin. No? At 3:12 pala. Ecclesiastes 3:12. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. 22. Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi kundi ang tao'y magalak sa kanyang mga gawa. Sapagkat siyang kanyang bahagi, sapagkat balik sa kanya upang makita at ito'y galing sa Diyos. It is a gift of God. Yung work mo, nagtatrabaho ka, sumusweldo ka, pagkatapos mong ihikaputan doon sa Diyos yan, reward yourself. It is a gift of God eh. Kumain kayo, pagpalain mo yung pamilya mo. Pagpalain mo yung nanay mo, tatay mo, asawa at mga anak mo, kapatid mo sa pananampalataya. Mamasyal kayo, anytime meron kayong time. Eh lahat naman kayo nagtatrabaho, set aside a day. Eh ako lang, ang day ko lang kasi kung saan merong day off ang anak ko eh. Eh si Jan at si Daniel, wala na, nagbago ng day off. So yung day off lang ni Jan, doon kami mamamasyal. Hindi natin mauubos ang lugar na yan. Pumunta kayo sa mga libre, madalas kami pumunta sa UP. Libre dun eh. Sa Diliman, lalakad kami doon. Pag nagutom, kain kami doon sa Landers doon. Pagkatapos dito sa Marikina Sports Center, libre din yan. Iikot ka doon sa Oval, magpapahangin ka, tapos kain kayo doon sa malalapit na resto. Minsan naman yung mga overlooking, katulad sa Oscar, Barandilla, kung saan-saan doon, tinignan mo, pasyalan mo. May mga overlooking doon habang kumakain kayong pamilya. Lagi kayong magpapasalamat sa Diyos. I-bless mo ang Diyos sa tuwing kakain kayo. I-bless mo lagi ang Diyos. Pag tayo nagpapasalamat sa ating kinakain, bine-bless natin ang Diyos. Bine-bless natin ang pagkain. Hindi ka mauubusan. Di ba yun ang ginawa ng balo? Di ba sabi ni Elijah, unahin mo muna ako, hindi ka mauubusan ng pagkain. Yung langis dyan, hindi mauubos. Yung sibada, hindi mauubos. Unahin mo muna ako. Unahin mo yung sugo. Unahin, mahalin mo yung sugo. Pagpalain mo yung sugo ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Genesis 12:3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. Si Abraham itong isinugo. At susumpain ko ang susumpa sa iyo. Kaya kapag may gumawa ng masama sa isinugo ng Diyos, patay sila sa Diyos natin. At pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa.
So, nandun ang pagpapala sa tubo, katulad ni Rahab. Pero mo, kung titignan mo, parang hindi makakapasa si Rahab. Ano kasi ito? Prostitute eh. Masama. Sa mata ng tao, masama. Ako, sa mata ng lahat ng nandito, masama ako. Alam niyo ba, ine-expect nila ma-stroke uli ako? Kasi yan sinasabi na, yung na-stroke, ma-stroke uli. Eh, totoo naman yun eh. May tiyuhin ako na-stroke eh. Sunod-sunod hanggang sa namatay eh. 2 tiyuhin ko namatay din, puro stroke. Alam niyo ba, mother side, father side, yung bloodlines namin, puro mga na-stroke. Ako lang ang nabuhay. Puro lahat sila na-stroke. Sa father side ko, mother side ko, yun, na-stroke din ako. Medyo ako eh. Tapos, umiiyak yung, ninong ko, natiyuhin ko pa, yung tsureli ko, kapatid ng tatay ko. Pinuntahan ako doon sa sa medical city, pinasyalan na. Kasi na-stroke ako eh, bedridden ako. Umiiyak. Sabi ko, tsureli, ba't ka umiiyak? Umuiyakan. Medyo ako eh. Hindi ako pababayaan ang sarili mo, iyakan mo. Kasi darating ang araw, baka ikaw ang subukan ng Diyos. Huwag mo iiyakan. Ang sarili nyo iyakan nyo. Di ba ganun din si Kristo? May umiiyak, sabi ni Kristo. Huwag nyo ko iyakan, iyakan yung sarili nyo. Hanggang pagkatapos to, ilang months lang, patay, na-stroke, patay. Sinabihan ko na lumapit ka sa Diyos. Pumunta siya doon para sabihan ko, magsisi siya at lumapit. Ewan ko kung nagsisi yun na lumapit siya doon. After several months, patay. Na-stroke, patay. At saka alam niyo ba na ang daming namatay sa kamay ko, mga namatay na tumanggap muna sa Panginoon. Yung tatay ni Rolly, namatay yun. Yung nanay ni Delma, namatay sa kamay ko rin yun. Yung tiyahe ko sa pinagbuhan, namatay rin sa kamay ko. Sabi ko, ang daming namatay sa akin. At ang mga naging girlfriend ko, asawa ko, namatay din lahat. Yung girlfriend ko, namatay din yun, ang agap-agap. Yung nakatikot sa akin, namatay din yun. Tapos itong huli ko nag-asawa si Bay, namatay din. Sabi ko, delikado, pag kayo nakipag-asawa sa akin, patay ka. Kung gusto mo mamatay na, kunin mo ko asawa. Mamamatay ka. Si Brother Manny, patay din lahat ng naging asawa. Ewan natin, hindi ko malirip ang kaisipan ng Diyos. Ang alam ko lang, nasa Diyos ako, magpatuloy tayo sa pananampalataya mga kapatid. Amen!